nadama yung... Oo nga naman. Naging membro ako ng Azul, ng Crips, nung ako'y 13 anyos pa. Uy, ang daming mga homeboy dyan sa labas, tangina ka. Baka yung sinasabi ni Arik na tanggal ka na, maging tanggal pa nga. Tanginan to, haba ng rounds, no? Hoy! Usapan dito, 3 to 4 minutes lang. Bilang artist, dapat alam mo yung quality over quantity, gago. Diba? Gago. Tandaan mo, hindi pinagyayabang yung achievements ng empleyado na nangailangan ng overtime para lang matapos yung trabaho. Yung round 1 tungkol sa past at nasolve natin yung mystery. Now let's talk about this villain. Balikan natin yung history. Game! Yeah! Siya si Christopher John Ongki. Ang may pinakamaraming talo sa history ng battle rap. Mula 2010, nandito na yan. Sobrang tibay na punching bag. Pare mag. 13-1 na ako. Kung susumahin lahat sa aking standing, Brad, inahamon mo pa yung Glock. Isa tirador lang nga, nasa baba ka pa ng ranking. Ipano pa kaya sa may mga higher rank? Ambot sa imo. Kulit, no? Kasi pag niline up mo yung mga rapper dito, base sa standing, andito si Mot, tas ako, si Seyi, basta ando doon. Tas sasabihin nyo, lamang sa experience, talaga? Kailan pa kinalamang yung may pinakamaraming talo sa kasaysayan, tangina ka? Diba? Ang corny mo, men. Biruin nyo ha, pagtapos niya mag-champion, yung standing 6-14 pa din. Tangina. Talo kaya sa ranking bumalentong. You got clapped and clapped and clapped, pero yung standing walang ovation. Tandaan nyo, 2-2? Team SS versus LA, pero si Smuglas yung mas nakita. Natalo niya si Looney, pero sakit ni Looney yung nasa headlines ng balita. Parte ka ng classic moments, oo. Pero bilang sidekick lang iha, classic story ng isang naging villain kasi di siya bumida. Kaya hindi ka kontrabida. Ikay kontra lang sa mga tinuturi nilang bida. Next example, pagtapos niya manalo kay Pistolero, sabi niya sa crowd, wala akong pake sa titulo, gusto ko lang respeto. Tanginang villain to, imo. Villain ka, tas nanlilimos validation ng audience? Pakaugad ng bisyon. Kumukontra ka sa mga bida, pero sa iyong pagiging kontrabida, ikaw mismo yung kontradiksyon. Ngayon, biglang dami yung suporta kunwari sa'yo. Tanga. Kung di yan hater ng Dunggalo, anti-DDS o fans yan ng mga nabadibag ko. Kakampi ko mga sumusuporta sa akin. Kakampi mo lang mga kalaban ko. Kung matalino ka, alam mo yung pagkakaiba nito na bilang lang yung umaasa na manalo ka pero mas maraming umaasa na sana'y matalo ako. Wala kang... Real talk! Real talk mo ito. Wala kang tunay na fans. May mga hater lang kami. Gusto lang nilang banatan mo yung Dunggalo, DDS, ganun lang kasimple. Para ma-feed mo yung satisfaction nila ng matindi pero wala silang pake kung manalo ka o hindi. Basta, okay yan si Seyi kahit walang bars, basta masakit magsalita. Di ka naiinsulto sa ganyan? Hindi mo ba ramdam na yan ay kanilang paraan para punahin kakulangan mo pagdating sa sulatan? Di ba? Para magka-hype, idadamay ko yan sila Andrew E., pamilya ni Sixth Street, para pangalan ko umugong naman. Pare, you don't want no smoke. Ang gusto mo, umusok ka lang.
Nagets! Nagets pala ang puta. Kasi smoke tsaka usok, akala ko di yun nakukuha. Rich! Kaya hindi ka villain. Isa ka lang frustrated superhero pagkat di mo naranasang ma-appreciate ng tao. Paano? Tatanga-tanga. Ultimo yung titulo na greatest villain, nakuha pa ni price tag at akata. Tanga ka talaga. Gago! Mas may impluensya pa yung mga Delo, Target, Apex, matitindit mga astig. Ikaw nag-iisa mong tamod, si Bagsik, hindi pa mabagsik. Diba? Kaya bilang veterano na lang yung respeto namin sa iyo. Pero nanalo after 8 years. Tol, isipin mo diferensya nito. Ako'y nagkampiyon nung ako'y bago. Ultimo veterano, dinaig ko. Habang nagkampiyon ka lang nung nag-alisan na kakumpetisyon mo. Damn, son! Sakalang lumakas nung humina ng mga dating greats dyan. That's what separates the loonies, the mots, kaming mga consistent yaman. Isang umaasang gagaling ako one day sa magagaling since day one. So that's a wrap for history. At oo, bagong god to ng century. Nandito ka lang para sa nostalgia. Ako para magbigay ng mga bagong classic memories. Nag-champion lang daw ako nung nawala na ang aking kakumpetisyon. Asa, pag si Sixth Street talaga nag-spit, puro gawa-gawa yung bara. Anong walang kakumpetisyon na kabatch? Nung isa buhay championship ko, kasalanan ko ba nag-choke si Abra? Tsaka, puta, dapat alam nyo yung laban na to, dapat 7:30 pa. Kaso nausog, naging 8 kasi late sila. Oo na, mahaba na, overtime na ako. Diba? Kasi gusto ko mas masaya. Ikaw nga unprofessional, late, di mo pinapahalagahan yung oras nila. Hoy, putang ina mo, crips na batukan. Inaasar mo pa yung standing ko, yung mga salita mo nga, di mo kayang tayuan. Kasi guys, hindi daw siya ang tumira sa XB. Yung kagrupo daw niya yon si JR0. Ha? Doon sa verse niya sa kanta kung saan ni-name drop niya XB, pareho kayong may binanggit na bibe na alam ng lahat kung sino. Fact check tayo, Fluvert. Kagrupo mo yun ng diss, magkasama kayo sa kanta, andun ka pa sa likod niya sa music video. Tapos nung nagkainitan, magugulat ka, hala, ba't ako nasama dito? Maang-maangan si tanga. Ganyan ang estilo na mga putang inang walang bayag kapag nabisto. Damage control. Pansin na kasi ng mga tao na wala sa lugar yung pandidis nyo. At para mag-save ng face, yung kagrupo, nilaglag, sinakripisyo. Pero kahit anong pilit mong ikay na biglat, di ka sang-ayon sa kanya, ay hindi mo maitatago yung fact na bago upload yung track, yung kanta narinig mo, pero wala kang ginawa ng mga oras na yun mismo. Tangina mo, di kami tanga kahit ano pang pagtutwist mo. Hindi mo ba ikakailala, pareho lang kayong dalawang mga walang prinsipyo. Mga nananahimik na tao, ididis nyo sa kanta. Palibasa, ni-require yun ng dunggago. Yun yung pinang-audition nila. Nung panahong yun, magkaaway kasi dunggagot sila bibe. Pero matik, i-deny nito sa atin. Kaya nga sila pasok sa kapatirang donggaling. Ika nga nila, di ba? Ang mga magnanakaw may kapatid na sinungaling. Parang nung battle niya sa Gapo. Di ba proud siyang DDS? Alam niyo, sabi niya sa amin,
Kaya niya daw sinasabing DDS kasi sa Davao del Sur siya nanggaling. Weh! Ano yung sinabi mo kay Rudit noong 2019? Galawang DDS lang. Itong adik pinalusot lang ng batas para bumulagta sa tirador. Yung ibig sabihin ng DDS doon, Davao del Sur? Sure? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God, stop fucking lying! Gets ko pa nung nasa Gapo kung medyo alanganin. Pero 6th Street, dito tayo sa Davao, pwede ka nang umamin. DDS, Davao del Sur. Ang nakaka-insulto doon, ang bobo lang tingin niya sa atin. So ano yung next na gusto mong paniwalaan namin? Dati kang mulawin? Yung cactus, kaya mong yakapin? Lahat ng buhangin sa mundo, kaya mong bilangin? Ano ba naman tong tirador nyo? Imbis na puro sablay, manduduro, tas magtuturo. Dun siya sanay. Ngayon, alam nyo na bakit ang paboritong slogan niya ay malinis din trabaho kasi pagtapos tumira ng tao, hugas kamay! Pero dahil daw sa kakupalan nila, maraming sumaya. Ang kapal ng muka, gina-justify niya pa. Hoy, hindi, tandaan mo, wag kang engot. The end doesn't justify the means, tanga. Tapos sabi pa, with conviction, na kundi daw dahil sa beef nila, wala daw kikitain si Kram sa reaction videos, baka nag-food panda rider na din siya. So, ano kung mag-food panda rider? Anong problema? Kung maka-lookdown ka sa riders, grabe ah. Ang lala ng moves. Porket nagka-million views, nag-aangas na to. Sa kasikatan ng XB, nakiangkas lang kayo! Sa mga idol ko na riders dyan, na nanonood ngayon sa amin, Fluvert Floy Kagampang. Secret lang natin pag nagpa-deliver, tapos dinuraan nyo yung pagkain. Wala sa order inaasal eh. Pag umorder to ng inasal, wag nyong dalhin yung binili na kanin. Para pagdating nyo, maglaway to sa manok pero di makakain kasi kailangan pa magsaing. Ang liit ng tingin sa riders, kala mo malayo narating ni Tarantado. Pero regardless, hoy, baka di mo alam, mas importante ginagawa nila kaysa sa ginagawa mo. Nagdi-deliver ka lang ng fake mong bars. Hinahatid nila yung essentials ng mga tao. Kumpara sa'yo, sila yung tunay na malinis magtrabaho. Kinginang to ang yabang, naging bata lang ni AE, masyado ng pabida. Bata ka lang pala ni AE eh. Pareho lang kami ng boss mong bata ni Boss Vic sa Viva. Ano? Baka sabihin mo, di pwede kumpara. Kasi lamang siya sa pera at sa kanta. Well, sa pera. Pero pagdating sa letra, alam na, maski hater ko, alam na mas marami akong E kesa sa kanya. Speaking of pera, alam nyo ba nanay nito, teacher? Kaso mukhang pera. Yung mga estudyante, di pinapasa pag di bumili ng tinda niyang Yema. De, biro lang. Di totoo yung sa Yema. Pero yung sa pagiging teacher, oo. Feeling ko lang walang oras sa kanya nanay niya eh. Parang after eskwela, gumagawa pa ata ng Yema. Kaya ng bata, madalas siyang solo. Forgive me. I'm just trying to figure out, how is it that you have a teacher for a mom, pero lumaki kang bobo? Oo, bobo to. Nung battle niya kay Apex, nag-reference to ng DC. Kaso, di correct. Si Joker daw ay may question mark, si Riddler yun. I was like, huh? Kasi may disconnect. It was definitely confusing. Napaisip tuloy ako, baka may director's cut na di ko alam. Ang cringe talaga nung DC, ang kulit. Ang comical lang na ang ibig sabihin ng DC ay Detective Comics, pero di ka man lang nag-imbestiga sa net. Basic knowledge yun eh. Pag di sigurado, dapat mag-double check. Pero maybe he doesn't... Basic knowledge yun eh. Pag di sigurado, dapat
mag-double check. Pero maybe he doesn't care about being accurate. Bahala na si Batman ng peg. Pag talaga member ng Dinosaur Club na Donggago Clan, asahan mong Wex, fucking dumb clowns really ain't worthy of a damn ounce of respect. Pero, to be fair, yung suporta nila sa isa't isa andon. Nung nanalo nga yan kay Akata, may pa-poster sila. As if may fandom. Yung picture niya nasa gitna. Tapos sa baba, merong caption. Congratulations kay Sixth Threat. 7-0. Freestyle champion. Freestyle champion? Talaga, hiwalay Facebook ng matatanda eh. Ang tatanga! FYI, ito pong tournament ay written. Tapos quarters pa lang po yung battle nila ni Akata. Ang tatagal nyo ng bobo. Di pa ba kayo nagsasawa? Pero mas bobo yung alam ng mali yung bobo pero di niya tinatama. Pero sa bagay, sino ba to para maghusga? Eh nag-choke nga yan nung nag-judge sa battle ni Invictus at Romano. Pare, gets ko, nakakaantok si Invictus. Pero hindi yun excuse para di mo gampanan yung responsibilidad bilang hurado. Sabi pa, ito yung pinakamahirap na i-judge. Malamang, hindi mo nga alam sino una bumanat eh. Paano ka nag-decide sino nanalo? Ano, hula-hula lang din parang yung DC reference na ginawa mo? Ito yung tirador na sisipat sa bullseye ni mata, hindi asintado. Walang due diligence, Dunning-Kruger effect. Mula nang masabihang matalino ng tao, naging assuming na masyado. Guys, ang tunay na intelihente, skeptical, curious, at palatanong. Kaya nga di ako sure kung napapansin nyo, na mula pa kanina yung pagiging matalino niya, kini-question ko! Pero real talk, pinakinggan mo ba talaga yung battle na ginage mo, ha? Motherfucker, don't lie! Para saan pa yung dalawa mong tenga kung di mo pinakinggan yung both sides? Ganon lang yun! Ang angas ng achievement eh, no? Ang nag-iisang rapper na nagtanggol kay Badang. Buti pa grupo mo 3 digits eh, no? Yung IQ mo 2 lang. Pero tama naman, 2 ang tenga, kaya both sides ay pakinggan. Ang tanong, narinig mo ba sarili mo nung sinabi mo yan? Gusto mo wag agad husgahan ng mga naaakusahan. Really, sa'yo nang galing yan. Ikaw na DDS at ang extrajudicial killing sa iyong sinusuportahan. Para kay Badang, gusto mo yung due process na karapatan ng lahat ay wag naming laktawan. Pino-point out mo yan habang yung buhay ng ibang di mo sure kung napagkamalan lang, ayos lang basta-bastang tuldukan. Ang hirap mo kabanding, ang labo mo naman. Sa sobrang bobo mo, pati pinaglalaban mo, di mo na alam. Ang sarap mo by the authority vested in me. And upon review of the evidence provided, we have found Mr. Fluvert Floyd Kagampang, aka Sixth Threat, guilty on 6 counts. Fraud, discrimination against riders, misleading... Fraud, discrimination against riders, misleading citation, gross negligence as a judge, at moral hypocrisy, at sa pagiging bobo beyond reasonable doubt. At dahil sa iyong mga krimeng nabanggit, ikaw ay aking pinapatawan ng parusang panghabang buhay na kahihiyan sa susunod na round.